Nabangga ng naka-e-bike yung sasakyan ko at nagkaroon ito ng malaking damage sa likod, kaya tara samahan nyo ko mga mi at ikikwento ko sa inyo yung buong kaganapan. Pero bago yon mga mima, nandito ako ngayon sa nagbebenta ng mga halaman kasi bala kong bumili ng kaunting halaman para sa bahay dahil finally tapos na nga yung pinapagawa namin bakod at gusto ko itong i-decorate. Yung mga maliliit na halaman nga muna yung gusto kong bilhin para hindi siya ganun kahirap i-maintain. Kasama ko nga rin pala ngayon si Mami La sa pagpili ng mga halaman. Nakiusap nga rin ako sa kanya na samahan niya ako bumili kasi mas magaling siya pagdating sa mga halaman at pag-aalaga nito. Gusto ko rin na may kasama ako para may mapagtanungan ako kung alin ba yung bagay at alin yung mas madaling alagaan. May mga nabili nga kami na mura lang, yung papua nasa 100 pesos yata yon, tapos yung isang halaman na may maliliit na bulaklak naman ay nasa 40 pesos bawat isa. Tapos yung ibang halaman, hindi ko na alam yung pangalan, pero yung pabilog nasa 250 or 300 pesos ko yata nabili yan at bumili nga rin pala ako ng flower pot at ilalagay ko ito sa labas ng bahay. Konti lang muna yung binili ko kasi naka-budget lang din yung pambili, tsaka titignan ko muna kung hindi ba matutuyo sa mga kamay ko tong halaman na to. Kasi 'di ba, meron daw mga maiinit yung kamay at madaling mamatayan ng halaman kasi parang feeling ko hindi talaga ako marunong mag-alaga ng halaman. At last time kasi meron binigay sa akin si Mami La na halaman. Ayun, ngayon wala na at natuyo na lang siya bigla kahit naaalagaan ko naman. Kaya hopefully itong mga halaman na to ay maging okay naman. Anyway mga mi, ito na nga, ikukwento ko na nga sa inyo kung paano nga ba ako nabangga ng isang e-bike. Bali papunta nga pala ako sa ospital nung araw na yan at kasama ko yung biyanan ko na babae dahil sasamahan ko siya sa ospital kasi meron siyang follow-up check-up. Nung nakaraan kasi nabalian siya ng kamay dahil nadula siya habang nagwawalis sa labas ng kanilang bahay, kaya naman dinala ko siya sa ospital para mapagamot. Nung araw nga ng aksidente, follow-up check-up na nga lang niya yan at malapit na nga lang din tanggalin yung semento sa kamay niya. Bago ko pa nga siya sinundo sa kanilang bahay sa Lubao, may nararamdaman na talaga akong kakaiba na parang kinakabahan ako, pero hindi ko na lang pinansin kasi akala ko wala lang. Habang pabiyahe nga ako, mga 7:30 AM yata yun, may tatlong nadaanan nga ako na aksidente sa magkakaibang lugar. Kaya sabi ko, parang ang malas naman ng araw na yon dahil sunod-sunod yung mga aksidente, kaya nagtodo ingat ako at medyo binagalan ko na lang yung takbo. Pero nung malapit na kami sa ospital at saktong liliko na nga lang ako para makababa sa entrance ng ospital yung biyanan ko, nabangga pa ako ng e-bike. Actually, sobrang bagal lang ng takbo namin dyan kasi sa lugar na yan ay traffic. Sa harapan ko, merong mga sasakyan na tumitigil dahil meron din pedestrian at may mga tumatawid na tao sa kalsada. Tapos, nagulat na nga lang ako dahil meron na lang bigla na malakas na kalabog sa likod ng sasakyan namin, kaya agad-agad ko tong tinignan at yun na nga, nabangga na nga ako ng naka-e-bike. Nung una, medyo nagalit ako kasi ang bagal na nga lang ng takbo namin tapos nabangga pa ako, pero kinalma ko din yung sarili ko para makapag-usap kami ng maayos nung nakabangga. Nakikiusap nga yung nakabangga sa akin na wag na daw paabutin ito sa police station, pero ang sabi ko sa kanya ay hindi pwede na hindi namin ito pag-usapan sa police station kasi baka takbuhan lang niya ako. Kaya tumawag agad ako ng traffic enforcer at sakto meron namang enforcer malapit dun sa pinangyarihan ng aksidente at tinasis nga niya agad kami at kinuhanan kami pareho ng ID. Pero yung naka-e-bike ay wala siyang driver's license, kaya naman voter's ID lang yung naibigay niya. Pagdating namin sa police station, sinabi ko lang kung ano ba yung nangyari at ipinakita ko nga yung na-record ng dashcam ko. Buti na lang at malaking tulong talaga na may dashcam yung sasakyan. Nung una, ang sabi niya sa police, nahulog daw yung bag niya kaya nawalan siya ng control sa e-bike. Pero nung pinanood nila yung dashcam ay mali yung sinabi niya. Base sa kuha ng dashcam ko at report, wala siya sa focus habang nagmamaneho kasi meron siyang kinakalkal sa bag niya kaya hindi niya ako nakita o napansin na nakastop na pala ako kaya niya ako nasalpok sa likuran ng napakalakas. Nag-usap lang kami at sinetel kung magkano ba ang kailangan niyang bayaran. Kumonsulta nga rin agad ako sa mga kakilala ko at nagtanong-tanong kung magkano ba ang aabutin ng pagpapaayos ng damage kasi kailangan din yung sa settlement na gagawin namin. Medyo malaki-laki nga yung kailangan dahil malaki yung damage na kailangan ipagawa kasi literal na yupi yung likod ng sasakyan ko tapos yung e-bike niya wala man lang damage. Pero thankful pa rin ako, at least wala namang nadamay o nasaktan sa nangyaring aksidente, kaya okay na rin. Nagkaroon pa nga kami ng kasulatan kasi initial payment lang yung binigay niya at nakiusap nga siya sa akin na baka pwede niyang bayaran yung natitirang amount after 2 months at pumayag naman ako kasi nangako siya na babayaran niya. Sabi ko nga okay lang sana kung maliit lang yung dent na nangyari sa sasakyan at palalagpasin ko na nga lang, ang kaso sobrang laki talaga. Plus yung abala pa na mangyayari sa akin dahil
dahil 2 to 3 days na ipapasok ito sa pagawaan at wala akong magagamit na sasakyan. Sa mga susunod na araw, bala ko nang ipagawa agad tong sasakyan kaya ni-schedule ko na agad ito. Yun lang, Momshi! Bye!